Ayan, magandang umaga sa lahat. Tanghali na pala. Welcome back sa Dark Side in Treasure Hunting mga bok. Ito na naman muli si Nudge at manggugulo sa inyong isipan. Guguluhin natin yung isipan nyo kasi nasanay lang kayo sa mga elemental code na yan eh. Oh. Dito, hindi to elemental code. Yan, hindi yan peephole mga bok. So ito, yan, may hukay na dito. Kasi dati may nagtanong sa akin kapag may butas sa bato, ay may pinagsabihan ako pagka may butas yung bato, sisilipin mo tapos hukayin. Kung napanood nyo na yung mukha ng matanda, doon sa malapit na sa last part, may nagpukpok, may mga nagsisilsil doon, may ingay, no, nagpukpok. So sila yun, nandun ako nagbablog, habang nabablog ako, dito sila naghukay. Kaya may hukay dyan. Hinukay nila to. Kasi akala nila peephole. Pero hindi yan peephole mga bok. Ayan o. May mga butas. Papunta doon. Buang ka talaga na. Papuntang langit yan eh. Hindi tayo pupunta doon sa langit mga bok. Forward lang tayo mga bok. Ayan. Hindi tayo pupunta doon ha. Hindi tayo mga adik. Hindi natin kaya lumipad. Dito lang tayo, forward tayo doon. Kasi ito yung mirror mga bok. So kung tawag nito, kung nakapag-research na kayo kay Amaterasu, ay kay Amaterasu, alam nyo kung saan to ito nakalagay. So puntahan natin yun doon mga bok, doon banda. Kasi nakatingala sa langit yan eh. Hindi tayo pupunta doon. Forward lang tayo. Kasi hindi natin kayang lumipad. So ayan, ito mga bok. Ito yung madadaanan natin pagdating dito pagdating sa area na to. Sobrang laki na ng bato na to mga bok. Ano? Laki. Papunta doon yung grano ng bato. Yan. Ano? Papunta doon. Pababa. So puntahan muna natin yung malapit na eh. Dito. Itong mga method na to mga bok, hindi to napag-uusapan sa internet. Gawa ng syempre hindi nila alam. Kung alam naman nila, pinag-uusapan to eh. So ibig sabihin yan, magaling ako. Hindi nga. Kalokohan, hindi ako magaling, baguhan lang ako mga bok. Pero may alam lang tayo ano. At saka isa pa, hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Pinapasan ko na. Kalokohan mo talaga, Nudge. Yan mga bok. Ay, hindi kita. Yan. Pansin nyo na siguro yan. Yan yung hinahanap natin mga bok. Ito dati binaliwala ko to. Gawa ng nakafocus ako doon sa San Anchado. Yan o. Butas. Hindi yan peeping hole mga bok ha. Yan. Hindi mo na kailangang umakyat doon sa puno. Para sipatin kung saan banda dito. Ano? Oh. Piniyak yung dalawang bato. May item. Yan. May item mga bok. No. Kita nyo na. Yan. May item. Ito binaliwala ko to nung umpisa mga bok, gawa ng nung nagpunta ako dito. Nandun yung San Anchado. Yun kasi yung una kong nakita. So nagdekod muna ako. Tinanap ko muna yung mga possible dig site ng San Anchado. Tapos ko nakita yung ano na yun, yung marka na yun. Kaya ito binaliwala ko lang 'to eh. Loko. Ayan tuloy. Yan. Hindi yan peeping hole mga bok. Hindi yan peephole. Tawag niyan reflection yan. Yan yung salamin na inilagay ng mga deity para kay Amaterasu. Diba? Sa kahoy nila nilagay. Kaya yan, ang ibig sabihin ng hole na yan, salamin yan. Hindi yan sinisilip.
So nandito sa kinatayuan ko. Sabi ko nga sa inyo, yung person at yung marker na yan, iisa lang. Kung saan ka nakatayo, doon mo hukayin. Ano mga bok? Naintindihan nyo ba? O naguluhan kayo? Hindi yan sinisili pa. Reflection yan. Kung saan ka nakatayo, diyan ka maghukay. Ganon din yan sa sinabi ko doon sa part 1 na person. No, ganon din yan. Kung saan ka nakatayo, doon ka maghukay. Hindi ka maghukay doon sa kung saan yan maglaland yung ilaw. So, ito. Ayan o. Kitang kita na may item mo. Yan. May item dito. Dito yung item. Yan. Dito sa kinatayuan ko. Kasi ganyan yung mga bok. Para mas maintindihan nyo. Kukuha lang ako ng ano. Yan. So, nandyan yung butas ano. Ito. Yan. Butas yan eh. Yan. Yan yung butas. Ngayon, kung nagkataon na sisilipin nyo yan, tingnan nyo kung anong magiging, saan magla-landfall. Sobrang layo mga boko. Kita nyo? Tingnan nyo yung elevation. Mapapalayo kayo. Yan, dyan magla-landfall yung magiging hukayan nyo. Hindi instead na dito. Sobrang layo mga bok. Layo ng mga 5 feet. Kasi kung tatayo ka dyan, yan, makikita mo na yung butas doon. So, ibig sabihin, dito ka maghukay. Ngayon, kung gagawin mo pa ganyan, sisilipin mo yan doon, ayan. Ang magiging hukay mo dito. Kasi dito lalapag yung ano. Mapapalayo ka na. Swerte ka na kung sa paghukay mo dito mga bok, makukuha mo yung mga sintering, marker for sintering, no? Marker for center shaft. Kung swerte ka na kung makuha mo dito, mahagip mo sa paghukay mo dito. Ngayon, kung wala kang makukuha sa paghukay mo dito, wala kang makuha mga marker na sintering, wala na. Tapos na. Kaya yun yung ibig sabihin yan mga bok. Hindi yan peephole. Reflection yan. Kumbaga, salamin. Kung anong nakikita ng salamin sa harapan, yun yan. Ganyan din yan. Hindi yan sinisilip. Hindi yan peephole. Reflection yan. Yan. Sana naguluhan kayo. Yan yung butas. Hindi na masyadong kita. Yan mga bok. Yan yung butas yan. Yan. So puntahan natin yung isa. Kasi may ano to. May kalapit to doon mga bok. Anong oras na ba? Alas 12 na yata. Didiretsyon ko na lang dito. Dito na lang ako tatawid. Kasi dito yung sanunsyado natin mga bok. Yun o. Natatandaan nyo pa man siguro yan kung napanood nyo na yung sanunsyado ko. No? Yan. Sa dulo nyan. Yung shadow nyan. Yan yung magiging batayan natin doon. Papunta doon. So ito yung ano na yun. So dito nyo malalaman ang pinagkaiba nito mga bok. Ng peephole sa reflection hole. Yan yung peephole mga bok. Ano. Yan yung sinisilip mga bok, no. Yan, ordinary yung ano lang naman to. Panood nyo na to mga bok eh. Ayan, pero may pagkakamali ako nito. Yan may butas, lalim. Hanggang 2. Yan malalim na butas. Ito mga bok. See. So, ito, nag-i-exist lang to kapag ka sa isang site na may magkalapit na butas. Yen ito mga bok yen. So, kung ano man ang ibig sabihin nito, sabi ko nga sa inyo, i-research nyo si yen yan. So, nag-i-exist si yen, ang yin yang kapag sa isang site na may magkalapit na magkatabi na dig site. So ito yung sanunsyado natin mga bok. So kung itong dig site na to may poison, ito wala. No, may traps yan, ito wala. Malalim, mababaw. Mahirap, madali. Ganun lang. Speaking of poison mga bok, ito.
Yan. Ay. Dito. Yan o. Speaking of poison. Isa yan. Sa poison marker. Yan. Tip ng blade yan na nagkakast ng wind. Poisonous gas. No? Punta din tayo sa north. Kasi meron doon. Fire element yan eh. Punta tayo dito sa north. So, tip ng sword na nagkakas ng wind, ibig sabihin poison. Yun nga, sabi ko sa inyo, may poison trap, walang trap. So, ito yung bato, isang bato na itong mga buk. May tatlong deposito dala. Dito ako nagkamali. Pagkakamali na, mali talaga. Pero hindi naman sa dig site. May mga marker lang kasi ako na dinidisregard. Kaya yun, may mga deposito akong nakaligtaan katulad nito. So ito dati, ayan, itchy, pero kasya yung tatlo. Ayan, tatlong daliri mga buka. So item, ano to, dami ng item ito. Ayan, ito yung item nandito. Yan o, pansin nyo. Yan o, yan. Tip hole yan mga buka. Tawag ni Sir Chris nito at anchor lock. Yan, tip hole yan. 3, yan, Ichi-Nissan item. Ito. Yan o. Yan. Item. So ito normal lang yun mga bawka. Nature made yun. Hindi ko alam kung bakit itong mga nature lover napunta sa mga treasure hunting. Samantalang ganito ang mag-isip ang mga treasure hunter. Lahat ng marka binibigyan ng kulay. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit yung mga nature lover napunta dito sa treasure hunting. So ito mga bok, yan magkalapit. Hindi masyadong klaro. C yan mga bok ito. C, malaking C. Yan o. Na may katabing maliit na C. Ito dinisregard ko to. Kasi nga nakapokus ako dito sa sun and shadow. Ayan o. Sa sun and shadow natin. So yung isa papunta doon, yung isa nandito, yung maliit. At meron ding isa malaki. Para maklaro na. Tignan natin. So hindi pa rin klaro. Wala pa rin kwenta. Sayang yung effort ko. Yan. Yan si may malaking treasure opening. Meron ding maliit na treasure opening. So ganito yan mga bok. Yan kung susukatin natin dalawa. Yan papunta doon. So itong opening na to magkatabi ng mga bok. Kaya nag-exist si andun si Yin Yang. Lumabas na yung daliri. Ayan nagbutas na. So yung isa nandun. No, nandun yung isa nandito. Ito yung mga dinisregard ko mga bok. Ayan, may isang item dito. So mula dito at yan mga bok, yung butas na yan. Pip hole din yan mga bok. So ito, butas lang talaga yan. Item. So treasure opening yang si code ng Imperial Regalia. Yan si na yan o. Stone, rock, or treasure opening. Yan si malaking opening para sa treasure. Nandun. Panorte. West naman. Sa shadow to. Yan. Peep hole. Pero wala yan dyan. So ayan mga bok. Ito peep hole to mga bok ano. Ayan. Yan yung isa doon sa para doon sa maliit. Andito naman yung isa. Yan. Ito yung mga sinisilip. Kaya nag-i-exist itong ano na to. Yang marka na yan. Si yin and yang. Yan ito. Kung binaliktad to, yang.
Since nakaganyan siya, yan yan. Yan, ang tinutukoy niyan doon, hindi dito. Ito, may buntot yan mga bok. Ipapakita ko lang sa inyo. Yan. Ulo niyan, ito yung buntot niya. So, ibig sabihin, mababaw, malalim. Ito yung sa ninsyado mga bok. Yan. Mababaw, malalim. Mahirap, madali. Matigas, malambot. May traps, walang traps. Ganun lang. Ganun lang kadali mga bok. Question marker mga bok. Ayan. Tip ng sword. Ito isa to sa Imperial Regalia na nag-emit ng wind. Nag-emit ng wind. Kaya may poison trap dito. Bantayan natin sa norte. Kasi may ano pa tayo sa norte. So yun mga bok. Alam nyo na siguro ang pagkakaiba ng butas sa kahoy at ang butas dito sa bato, kung anong method ang gagamitin. Karamihan kasi dito sa YouTube, ang ginagawa nila, sinisilip nila pag nakikita sila ng butas sa kahoy. So ngayon, alam nyo na ang pagkakaiba. Kahit yung butas na yun, nasa gitna pa, ganun pa rin ang magiging method nun. Hindi katulad, wag nyong itulad dito sa bato na sinisilip. Yung mga butas sa kahoy, hindi yan sinisilip ha. Parang ganito. Yan, sisilipin mong ganyan. Di alayo mo. Samantalang kung dito ka sa kinatayuan ko, di napakalapit lang ng huhukayin natin ano. Yan, kung susundin mo yan, doon ka maghuhukay. Napakalayo. Sobrang layo mo na. Di ba? Kung i-mirror natin yan, reflection pala. Dito ka lang, napakalapit mo lang. Sa tapat ka lang ng ano na to. Ganun ang pagkakaiba. So, sana naguluhan kayo doon. May isa pang marker dito mga bok. Saan ba yun? Ay, doon yata. Ipapakita ko sa inyo. Mahalagang marker to mga bok. Isa din to sa mga ano. Saan ba yun? Hindi ko na yata mahanap. Ipopost ko lang man mga bok. So, yun mga bok. Hindi ko na mahanap. Balik na lang tayo ano. Ayan o. Opening. Treasure opening. Secret treasure mga bok. Pupuntahan natin yun o. Yung bato na yun. Pause ko muna. So ito na mga bok. Papakita ko lang to sa inyo. Basag na itong bato. Wala na. Sira na. Ito. Si Amaterasu. Hindi yan ganyang mukha ni Amaterasu mga buka. Ang method lang yan. Ang method na gagamitin dito. Hindi yan yung mukha ni Amaterasu. Method lang. Yan, makikita nyo. Half moon. May dalawang guhit. Yan o. May guhit dito maliit. Yan. Yan. Dalawang guhit mahaba. Tapos kita nyo naman siguro, yan. Tapos may dalawang tuldok, tapos ilong. Yan, guhit din ito mga bok, yan. Diretso yan. Yan, diretso. Tapos ito. Dalawang araw. Yan. Letter D. Naka-inbox to mga bok, hindi siya naka-engrave So, dito muna tayo mga bok sa perimeter ito. Dati kasi hindi ko to alam eh. Napagtanto ko lang. Ito. Tapos yung dalawa. Yan muna una nating titignan. Yan muna una nating i-decode. Yan. Dito muna ako sa malayo. Saan na ba yun? So ayan. So yung dalawang nakaganyan mga bok, nakaganyan. Kung titingin tayo dito, ito yung slope na to. Sa kabila naman, yan, yung slope na yan ng bundok. Yung dalawang nakaganyan, slash tapos backslash. So ito naman mga bok, ayan, ito naman yan,
Ang marker na yan dito yan. Pag humarap tayo dun. Yan. Pag humarap tayo. Itong slope na to. Mula sa slope na yan. Yan. Tapos yung terrain na yan. Yung flat. Papunta dito. Sagad yan dun. Hanggang dun. Yan yung binigay na perimeter ha. Mga bok. Yan. Perimeter yan. So yan. Dahil mukha yan. Hindi ibig sabihin may tinitignan yan dito sa harap. Katulad niya mga bok. May binigay dito perimeter. Ayan o. Itong perimeter. Pero dito tayo magpo-focus sa dalawang linya na to. Kasi nandito yung mga mahalagang bagay na itinago nila. Ito. In front ang ibig sabihin niyan mga buka. Ayan na naman tayo sa in front eh. Ibang decoder kasi pag sinabing in front talaga. Literal talaga na in front eh. So ayan nakalagay yan sa wall. Ibig sabihin niyan mga buk. Ito. Itong marker na to. Ang makakapigil nito isa pang wall. Hanggat walang matatamaan tong ano na to, magdidiretso yan hanggang dun sa baba. No, ay hanggang dun. Hanggang dun, paakyat yan sa bundok kung wala tayong matatamaang wall. Wall lang ang makakapigil nito, hindi yung katulad ng mga bato na yan ganyan. Hindi yan makakapigil. Wall lang ang makakapigil niyan. Katulad nito. Yan ah. May wall dyan. Wala na dami na kasing damo eh. Ayan. Ayan. Puno na kasi ng damo yan mga bok. Pagpasensyahan nyo na. Eh, alam nga naman dilinisin ko pa ano. So, naka-wall na yan. Yan. So, ibig sabihin, itong wall na to, babangga dyan sa, yan, isa pang wall. So, titigil tayo dyan. So, ibig sabihin niya, nads dyan na. Titigil na yan. Oh, syempre, wall yan. Kaso, ito ang sinasabi ko sa inyo. Dito tayo magpo-focus sa binigay na to. Yan, so dalawang dito mahaba na to. Dito tayo magpo-focus kasi ito yung binigay nilang ano. May persona dito mga bok. Yan, yung sa kahoy. May persona. Nakalabas na si Amaterasu. Nandun na. Ibig sabihin, dito nagtago si Amaterasu. Alam niyo na siguro kung ano itinabang. Ha? Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit konting kaalaman lang tungkol sa kanila para malaman natin yung paano mag-decode. So, ayun. May dalawa na nasa harap na may dalawa din maliit. Medyo malaki to. So, kasama to sa Sun and Shadow. Ito kasi, ito yung mga pagkakamali ko dito na hindi ko man lang to isinantabi ko itong marka na to kasi ang hinanap ko itong dalawang maliit. Akala ko kasi nun ito tawag nun, akala ko nito yung sa Sun and Shadow to, hindi pala, iba naman pala to no. So itong D na yung nakalagay na yan, so ibig sabihin yan sa kanji opening or mouth no, old kanji yan, old kanji character ng mouth. Bato din ang tinutukoy niyan. Isa pa mga bok, in front. Yan. In front ang ibig sabihin yan mga bok. Literal. No? Literal na yan. Hindi katulad yan sa mata na yan na sinasabi niyang in front. Huwag kang mag-literal na in front. Dahil hindi yan ganyan. So itong mouth na to, literal, in front yan. Kasi nakaharap na yan dito eh. Yung mata, hahanapin pa natin yan. Doon yan. Wala yung tinitignan. Tandaan nyo mga bok, wala yung tinitignan yan ha. Kahit maghukay pa kayo dito sa ano na to, kahabaan na to dito sa harap. Ayan. Hanggang doon, isagad nyo doon. Wala kayong makukuha. Ay, meron pala. Siyempre, yung lupa na iaahon nyo, pati yung mga bato, kasi mabato tong lugar na to. Huwag nyong iliteral na in front mga bok, ano. Dahil yung mata na yan, walang tinitignan. Kaya ginawa niyang mukha kasi may mga terrain tayo na hahanapin. Yan katulad nito. Papakita lang sa inyo yan. Bali, parang sapa yan dyan pag umuulan. Tapos pag ganyan flat, hanggang dyan lang tayo dito. Hindi na tayo lalagpas doon. Ayan. Ay, hanggang dito lang tayo. No? So since itong wall na to, ito, babangga to sa wall na yan, mag-stop na tayo dapat.
Kasi may bato na naka-wall dyan. So ang nangyari kasi, magfo-focus tayo sa dalawang linya na nakalagay dyan, yung malit na linya. Ayan. So bali babaybayin natin to. Tapos tatagusin natin yan papunta doon. Bali ito yung ano na yan mga bok. Ito yung dalawang hilltop. Ito isa. At nandun yung isa. Ito. Dito tayo magfo-focus kung saan nakatayo yung kahoy. Yun o. Katabi ng nyog. Yan ang doon tayo magpo-focus. So ibig sabihin, hindi na rin tayo lalampas doon. Kasi ang given dito lang sa dalawang hilltop na to. Yan. Bali, ang nangyari nito mga bok, ito sa tuktok to, tapos nag-slope konti, paakyat, tapos yan na yung tuktok din isa. Kung saan naman, nandun yung marka natin, ayan o, saan niya to. Yan. Diyan tayo mag-focus sa dalawang tuktok na to. Na kung saan si Amaterasu nandun na, nakatayo, lumabas na sa cave. Alam nyo na kung na-research nyo na si Amaterasu, alam nyo kung anong itinabon ng cave. Kaya ito, hindi yan mukha ni Amaterasu, pero ang dito na gagamitin natin, si Amaterasu. So, since ito mga bok, nakuha na natin to itong dalawa, no? Ito yung sa may kahoy, ito nga. Yan, kahoy. Yan yun, sa may kahoy. Kaya nandun na si Amaterasu sa kahoy. Person yan mga buka. Yung nakaganyan. Person yan. Yan. Kaya nandun na si Amaterasu sa kahoy. Dito naman tayo. Nandun yung tatlo. Ay, nandito yung tatlo. Nandito yung hanapin natin. In front. Ito, literal na in front yan mga bok. Literal. Bato. Nasa harap. Metal. So, dito, sa harapan, ito malaking bato. Ano? Napakalaki nito mga bok. At dito may ang kwadrado. Butas. Square. Malaki mga bok. No? Yung kasya. Yung chinelas ko 9. Kasya yung 9. Nasa 10 yata to yung sukat na yun. 9 yung chinelas ko. Malaki to mga bok. Yan. Sobrang laki ng moto na to. Literal na mga bok. Ano? Yan yun sa harap po. Yan. Literal na in front. No? Hindi yung mata, yung in front. Yung bato. Yan. So dati ito mga bok. May nakapurmang ano to Dati dito yung may C tapos slash. May malaking C to saan ba ito bandang binasag na kasi binasag may malaking sito dito tapos mahabang slash ito pa yung kaputol yan parang kung titignan natin parang itong bato na to idinikit lang dito sa ano na to idinikit lang sa bato mahabang slash yan mga bok so dati kasi ito may malaking sito dito so alam nyo na kung anong ibig sabihin yan mga bok ano ito hindi yan wood element mga bok ha. Imperial Regalia yan. Code ng Imperial Regalia. Yung C. So yung C, ibig sabihin, jewel at yung sword. So hanapin muna natin. Kasi may isa pang ano dito, may isa pang marker mga bok. Itong marker na to. Marami ding nagkakamali nito sa decoding. Kasi ginagawa nila to 5. Yang ganyan. Fire element yan mga bok. Pero ang system niyan sa white degrees tayo kukuha. Nasa wall yan mga bok yan, wall to. Tapos naka V. So ang ano nito sa white degrees tayo magkukuha ng tawag nun compass no. Kukuha tayo ng alignment dito. Yan naka V yan. Yung iba kasi sinasabi nila 5 daw. Pag dito titignan pag nakaganyan 5. So compass niyan mga bok white degrees ha.
So kukuha tayo dito ng 45 ay 225. 225 yan o. Yan, 225. So dito na lang gagamit tayo ng kumpas. So ayan, kukuha siya ng ayan o, 225. Tatama naman yun sa isang bato. Yan, yan bato na yan mga bok. Puntahan natin dun. Tandaan nyo mga bok ito. So ito nga pala mga bok, may ulo to eh. Parang pagungto na walang mga paa. Walang paa. Walang mga paa mga bok ha. Parang pagungto, may ulo-ulo to dito eh. So kahit wala siyang, ay ito pala mga bok. Ayan. Yan yung ulo niya. So sa taffy ko dito, pagka walang, yan yung ulo niya. Ito. Yan yung ulo niya ito. Ito yung katawan, yun yung ulo. Sa taffy code, pag walang mga paa, sleeping turtle, no? Pero ito hindi, iba. Moving turtle to mga bok, tandaan nyo ha. Nakaganyan, yung ulo niya nakabaon. So paano ba to naging walking turtle to? Ay moving, hindi walking. Moving turtle yan, walang paa. Yan. Yung ulo niya papunta doon. Papuntang, sana ba to? Norte yata. Papuntang norte na yata yung ulo niya. O yan, tama. Papuntang norte na yung ulo niya. Pero ito, bakit ko nasabing moving turtle to? Kasi, isipin nyo mga bok, ito yung pagong na nakalublob na sa tubig. Na nakaapak pa rin sa, tawag nito, nakaapak pa rin yung mga paa niya sa ground, ano. So, ibig sabihin, hindi pa siya lumalangoy. Pero nasa tubig na siya, kaya nakikita yung ulo niya, ayan o. Hindi yan sleeping turtle, hindi yan katulad dun sa part 1 na yung divine beast dun, nakalabas yung ulo, pero ito, nakabaon. Ibig sabihin yan, nasa tubigan na to, nasa border na to, ng south at north. Nakalublob na to sa tubig, pero nakaapak pa rin sa, tawag na to, yung sa ground. Basta. So ito, may malaking sito dito dati. So may opening, so jewel at ang sword. Yan opening, mouth. No. Ito yung tinutumbok ng doon sa south, yung norte, yung tip ng blade na nagkakast ng wind. So ito yung norte. Opening. Jewel, sword, opening. Meron dito 8, dalawang slash. So nandun yung isang ano natin. Hindi ko na ipopost to mga bok. Katamad na rin. Kasi tanghali na. Hindi pa ako tapos. Yan, nandyan sa bato na yan. Medyo tumubo na yung damo. Gawa ng tawag nito. Panay na ang ulan kasi. So nandito si Jewel. Yan. Nasaan na Nudge? Ikaw talaga Nudge, loko ka. Niloloko mo kami. Oh, ayan. Yan yung si Jewel. Jewel code. Imperial Regalia. No? Kaya mas madalas na makakita kayo ng mga C. Yan yung ibig sabihin nun mga buka. No? Hindi lang nilagay yan dyan para gawing alpha code ng trigram. Ito yung hole. Yan, yung hole na may hole. Papunta dito sa east. Akala ko dito nung nakaraan. Kasi nung dito lang sa harap. May nilagay nito sukat mga buko yan. Kung pansin nyo to. Yan. Hindi kayo magkakamali nito mga bok. Kung alam nyo to. Kung alam nyo ang haba nito. Nasa ano to mga bok. Kung na-research nyo kung gaano kahaba, ito rin yan. So numbering system ito ng IGN. So sabihin ko na lang 4. Ayan 4 na. 4 lang yan mga bok. Ito 4 din. So dalawang 4, 8. Alam nyo kung na-research nyo na si Imperial Regalia, alam nyo kung anong sukat ng jewel. Ayan o, double hole.
So punta tayo dito sa yan, yung bato na lang yan ng mga bukid dito. Ah, ito. Parang pyramid bato. Yan. Triangle, no. Center. Ito. Undernet. Nandun yun mga bukid, no. 'Di ba? Kita nyo? Nasa west. Oh. Na may distansya na 2-4 ng tawag doon, IGN, no? Numbering system ng IGN yun mga buk, yung naka-slash na ganyan, no? Number 4 yun. So 8. Mula doon sa butas na yun, sa west papuntang east. Ito yun. Center, direct under nito. So dito naman at sa pagong na yan, yun nga ang sinabi ko sa inyo yung naka-letter B, ayun, no? Tignan natin kung makikita dito. Naka-letter B yan. Hindi na masyadong halata. Ayan, no? Nanginginig na kamay ko. Ay, pagpasensyahan nyo na. Tanghali na kasi. Yan, no? Yan. Yan yung fire element. So, yan yung kukuhanin natin ng mga bok, tawag nun, pang sintering. Sa white degrees, ha? Tandaan nyo mga bok, white degrees. Yan. Kukuha tayo dyan. Magkukumpas tayo ng white degrees. So, kukuha tayo ng 45 degrees. Yan. Doon sa fire element na inilagay sa wall, no? White degrees yan mga bok. Huwag kayong magkumpas ng green degrees yan. Mapapalayo kayo. Sabi pa nga ng iba 5 daw. Pero sa white degrees yan. Yan yung pang sintering, pang crossline natin dito sa jewel marker natin. Ito. Na alam nyo na kung anong haba, no? Na jewel. Kaya may IGN numbering system na nilagay na 4. 4. Kasi yung haba din ng jewel na yan at yung 4 pareho. So sana naguluhan kayo doon. So puntahan natin yung isa. Kumbaga ang gagawin nating mother code mga bok nga pala, yung fire element dyan, kasi ito yung tinutukoy sa nandito daw sa harap ng bato na to. Pero hindi literal na harap, yung bato lang harap, no? Yung D in front, rock in front. So ito yung tinutukoy, pero hindi ibig sabihin na nasa kanya na. Dahil may binigay siyang compass alignment. So nandito yung isa. Mula doon, east to west ang alignment. Ayan. Center, ito na mismo. Yung triangle na to. Triangle talaga yan mga bok. Ayan. Parang pyramid, pinuto lang. Tapos may alignment dito sa sa ano ba alignment nito? Doon sa kahoy, kay Amaterasu. Nandun si Amaterasu eh. So may alignment na 315. 315135. Dito mula dito 135 to. 135 tong bato na to. So 315 si Amaterasu nandun, nakatayo na. Andun na yung huhukayin So ito yung isang maliit book mga bok kasi marami dito nang bablog sa YouTube na sinasabi gumagamit ng yung tawag nun, yung detector na umiling-iling. Yung umiling-iling na nga yung detector nyo, hinukay nyo pa rin. Sinabi na nga wala, naghukay pa rin kayo. Kaya ayan. Kasi sinasabi nila, naghanap daw sila ng maliit. Hindi naman nakapagsabi ng maliit yan. Pero ito, dito natin mahanap yung maliit. Kasi yan yung mother code natin. So, 45225. East-west. Maliit ito. Kasi nasa 135 din to. So mula ni Amaterasu, nasa 135 ito. Ayan. 135. Ay, 315 pala yun. 135 naman to. Maliit. Nasa 135. Wood element. Yan, pansin din natin na yan. Hinati din to mga bok. Yan.
yen wood, no? Small wood, yen wood. Yan, wood element. Meron ding metal element, yung jewel. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming ibig sabihin yan. Na may distansya na 8 feet. Dalawang 4, 8. So, punta tayo dun sa isa. Nandun yung marker mga buko. Tapos, in front ng marker, itong bato. Ito yung tinutukoy. Ito namang bato, na parang pagong. Moving na yan mga buk. So, ibig sabihin, tapos nang makapag ano yan, papunta na ng norte yan, doon na. Lalangoy na yan. Pero hindi pa nakalangoy kasi nakaapak pa sa ground yung paa niyan. Kaya hindi natin nakikita. Kaya kung napapansin nyo, yung ulo, parang nakalublob, no? Nakabaon ng konti sa lupa. Moving turtle yan mga buka. Huwag kayong magkakamaling mag-decode ng sleeping turtle yan. Dahil moving turtle yan. Tapos nang makapagkalat yan ng itlog, puntahan natin yung isa. Yung sword naman, kasi tapos na si Jewel. Puntahan natin yung sword. Metal. Dapat may metal din tayong makukuha na mga marker. Hindi lang yung tawag nito, mga alignment, kasi yan yung pagbabasihan natin mga buk. Ayan o. Kasya 4. Hole yan mga buk ha. Hindi kasi nakikita masyado eh. Itonto. Yan. Yan. Hole yan na kasya yung 4 na daliri. So since wala akong napansin dito mga buk na given na distance, ito yung gagawin nating distance ito. Ichi ni san shi. 4, 12. 3 feet, 3 feet, 3 feet, 3 feet. 12. Papunta tayo dito mga buk. So may metal na yan mga buk ha. Metal. Ito yung nagsisimbolo pa ng metal mga buk. Ayan. Lapitan ko lang. Kasi hindi masyadong makikita. Marami na kasing damo. Yan. Pansin nyo na siguro yan mga buk. Isang bato, hinati. Divided sword yan mga buk ha. Na wood element din. Ginamit din sa wood element. Pero yan yung sword na hinahanap natin kasi yan yung nakalagay doon. Yung jewel, which is yung nandun sa wall na yon. Yung sword naman, yung slash. Ito yon na ginamit din sa wood element, yung sword. Tandaan nyo mga buk, tapos slash. So jewel, sword. Alam nyo na kung saan gawa yung jewel at saan gawa yung sword. Dalawang item na pinaghiwalay. So alam nyo na kung ano yung mga item na yon. Dahil hindi yan nilagay lang doon na code lang nila. No, mga palatandaan yan kung anong may laman, kung anong magiging trap. Kumbaga, yun yung gusto kong ninyong malaman mga buk. Hindi lang yung mga code na yan. So ito, ayan. Kung mapapansin nyo rin mga buk, ayan, putol. Parang pyramid din siya, pero ay parang pyramid din siya na may hole. Ito sa tuktok. Ayan, parang pyramid. No. So ayan, yung sword na yun na andon papunta dito. Natatama din naman doon sa natakpan na kasi. Yan sa likod ng saging. Yan. So mula dyan sa na yan mga buk, kasi nga kasya yung 4, yan yung gagawin nating distance kasi wala silang binigay Yung hole na yan, ibig sabihin yan in front. Sabi nga ni Sir Chris, in front, mula doon sa hole na yun, susukat tayo ng 12, dito tayo tatama. Ito mismo, yan, nag-X. Ito yon. So, itong alignment na to mga buk, east-west yan. East-west, yan. Pupunta yan doon. East, tapos west ito. Matatamaan din, tatagos yan doon sa butas na yun mga buk. Yan, yung butas na yan, tatagos yan doon. East-west ang alignment nun. Tapos kukuha din tayo ng tawag nun. Kukuha din tayo ng
white degree mula doon sa fire element na nasa wall, idinikit sa wall ha. Kukuha din tayo ng alignment doon, na may alignment na 45 degrees, no? 45 to dito, dito yung 45, 225 naman yon, maliit. So mula doon kay Amaterasu, ang makukuha natin, so mula dito, hindi siya kukuha ng 135, 130. Yan. So, putik, ayan mag-focus. Nasa 130, 325. Mula doon kay Amaterasu. Ayan si Amaterasu. Dito sa gitna. Nag-blurred pa kasi. Yan. Yan si Amaterasu. Nandito yung isa. Ito yung X. So ito yung pagkakamali ko nung nagdikod ako nitong mga gawa ng yung, kasi yung mata akala ko noon sa sun shadow yun. Kaya nag-focus ako doon dito sa maliit. Yun lang yung hinanap ko. Nga lang, sa pagtuntun ko ng deposito, kasi hindi ko naman to nakita tong marka na to. Ang nangyari, yung pagtuntun ko ng deposito, malayo, katotohanan. Gets niyo ba mga bok, o naguguluhan kayo? Di ba parang ikaw, iniluwal ka ng nanay mo sa pet, di ba? Malayo, pero malapit sa katotohanan. Buang ka talaga, Nudge. So yun mga bok, ano? Ang ginawa ko noon, diyan lang sa harap. So dito, ito yung pagkakamali ko, yung pagtunto na lang dito sa dig site na to. Kasi hindi ko to nakita, fire element na nakadikit sa wall. White degrees yan mga bok ha. Huwag kayong gumamit ng green degrees. Mapapalayo na, sobrang layo na nun. So kung kukuha tayo ng south papunta doon, kita nyo yung south, ang layo ng pagitan, nasa 10 na yata yan, 10 feet na yata. Mula dyan sa ano na yan, papunta dito, 10 feet. So sobrang layo na mga bok ha. Kaya itong V na to, fire element pala, inverted na V na nakadikit sa wall. White degrees yan, huwag kayong magkumpas ng green degrees. So yun mga bok, alam nyo na no. C, tapos may slash. Ibig sabihin maliit na may opening. Yun yung isang opening, ayun no. Yung divided, yan, divided. Divided deposit, sword. No, sword marker, yan. Ginawa rin yan sa elemental code, yung slash. Papunta dito. So ito yung isa, ito yung in front na nakasaad doon, in front. Kaya sabi ko sa inyo mga bok, pagka yung mga mata na yan, pag sinabing in front, wag nyong sasabihin, wag nyong literal sa pagkaintindi na in front talaga. So babaybayin yan hanggang doon. Aakyat tayo dun sa bundok hanggat hindi tayo makakuha ng hanggat hindi ito babangga ng isa pang wall. Yan yung stopper niyan, isa pang wall. So ang literal na in front niyan mga bok, yung D. Yung mouth niyan, ano, yung mouth na yan, yung D, yun yung literal na in front, rock. Sabi ko sa iyo, mouth or opening, rock, metal. So in front yan kasi nandito sa tawag nun, mouth kasi yan, nandito sa ano, nandito sa harap, nasa wall na. Embossed yan, hindi siya engraved. Kaya in front, rock in front, ito yung tinutukoy niya, which is si Pagong. Na may katabi pang dalawang treasure kasi pauwi na to papunta na ng norte to. Moving turtle, walang paa to mga bok, pero moving turtle pa rin. Na may dalang dalawang deposito nandun yung isa, ito naman yung isa, malapit lang. Yan, mouth yan, opening. Pagka ganito, yan nga sabi ni Sir Chris, pagka nasa top, hanapin pa natin yung opening yan, mouth kasi yan. Pero kung nasa wall, literal in front, parang ganun no. D siya, mouth, in front, opening. So sana naguluhan kayo doon mga bok. Nagugutom na ako. Puntahan natin si Sun and Shadow. Asa na ba yun? So yun na. Alam nyo na. So sana nakapagbigay ako sa inyo ng
matino-tinong pagdikod. Decoding lang muna tayo sa ngayon mga bok. Nandun yung kahoy, nandito yung bato. Ito yung peep hole. Yun naman, reflection ang ginagamit sa butas ng kahoy, ano, nasa katawan ng kahoy. So alam niyo na siguro ang pagkakaiba ng butas sa kahoy tsaka sa butas ng bato. Kasi may nakikita akong mga nabablog dito na sinisilip nila yan. Nilagyan pa nga nila ng ilaw. Di ang layo na ng paghuhukayan nila. Instead na ganito lang, oh. Yan. Nakapokus ka sa butas na yan. Kung saan ka nakatayo, yun na yun. Hindi katulad ng butas dito sa bato, sisilipin mo. Kaya sabi ko sa inyo, based on Amaterasu yan mga bok. Yung mga butas-butas na yan, hindi lang yan nilagay yan dyan para walang ibig sabihin, meron yan. Kaya may pagkakaiba ang butas ng bato sa butas ng kahoy. No? So hindi ko na ipapaliwanag kung na-search nyo na si Amaterasu, may konti na kayong alam. So yun, hindi ko na ipapaliwanag kung anong meron pa dyan. Basta yun na yun. So itong bato, ito yung cave na pinagtaguan ni Amaterasu. Malaki. Puntahan mo natin si San Anciado mga bok. So ito na. Ito na yung San Anciado natin. Yan. Nandun si Amaterasu. Ito naman ang shinobi mga bok. So kung tawag nito, kung nakapag-research na kayo about shinobi, so alam nyo kung ano ito. At alam nyo na rin kung ano ang magiging traps kung meron man. Ha? So yun. Doon yun nakabase yung mga traps. Yung mga trap na pwede nilang dalhin kung ano to sila. Kaya meron dito nakalagay yan, oh, San Anciado. So wala na tayong problema dito mga bok, okay na to. Kasi nahanap ko na to nung una pa lang doon. Yung unang video ko na San Anciado. Sun, tapos may shadow. Alam nyo na to, shinobi. Ito lang naman ang marker niyan mga bok. Yan, tapos dot. Tapos ito na naman C, tapos dot in front. Puro in front, no? Puro in front yan mga bok. Hindi literal na in front kasi nasa wall yan. Baka mamaya, kasi karamihan dito nagdidikod sa YouTube pag sinabi in front kasi may tinitingnan daw yan. So ayan, kung may tinitignan yan, ayan, diyan kayo maghukay. Wala na, finish na. magiging sungkaan na tong dig site nyo, kakahukay nyo. Mas mabuti pa yung sungkaan na dadakot lang, pero itong area na to, pag ito yung hinukay nyo, ito magiging sungkaan kahit kayo tatabunan, kayang-kaya. Karamihan kasi sinasabi dito mga bok, wala naman daw mawawala. Siguro kung binata ka, wala naman siguro mawawala talaga, ano. Kasi ito, ilang hukay ba ang ginawa nyo? Katulad nito, syempre sabihin nyo wala namang mawawala kung maghukay kayo dito. Gaano ba kalalim yung hukayin nyo? Ilang hukay ba ang gagawin nyo? Ilang araw ba matatapos yung isang hukay nyo? Ngayon tatanungin ko kayo, wala ba talagang nawawala? Nagpagod ka na, binuhos mo na yung oras mo. Paano na lang kung may pamilya na umaasa sa'yo? Sabihin mo ba walang mawawala? Siguro kung binata ka, wala namang nakadepende sa'yo, no? Paano kung pamilyadong tao ka? Tapos sinama ka lang doon sa Hokkaido group, parang ako. Huwag kayong mag-alala mga bok, kasama din naman ako. Dati kasi kakanood ko ng mga dikod-dikod dyan sa YouTube. Kaya yan tuloy, naging membro din ako ng Hokkaido. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo mga bok, dito, kahit decoding lang ako. Kahit sabihin nyo pang baguhan lang ako, pero itong mga nalalaman ko, isi-share ko din naman sa inyo para hindi kayo mamembro sa mga Hokkaido. So katulad nyan, kung i-send nyo to sa mga nagdikod dito sa YouTube, hindi ko alam talagang ang kukuhanin yan dito sa harap. Papaghukayin kayo dito sa harap. Ano na, kung mga decoder na walang alam dito sa marka na to.
Tandaan nyo mga bok, hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Pinapasan ko na. Yun yung mga bok ha, hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Hindi ako nagmamayabang. Sinishare ko lang naman din sa inyo. Tapos yung mga sinabi ko, totoo naman. Na, kahit kayo, ma-prove nyo rin naman na panay hukay lang din kayo. Hindi ako nagsasabi ng hindi ako naninira, wala akong sinisiraan at wala akong tinutukoy na mga nagba-vlog. Kasi karapatan nila yan na ipaalam din sa iyo, i-share sa inyo. Nga lang, ang karamihan dyan sa iba, for content lang. Para may content lang, bahala na kung makapagturo sila ng mali-mali, no? Katulad niyan. Yan, nakaharap yan doon. Hindi, hukay kayo dito. Kasi may tatamaan ditong bato. Eh, hindi nyo palam, nakasaninsyado pala. Doon lang pala kayo tatayo. Di napakalayo ng hukayan nyo mga bok. So, yun. Yun yung pagkaiba ng magaling sa may alam. Kung magaling ka, makapaghukay ka talaga. Pero kung dahil may alam ka, hindi ka maghukay basta-basta dito sa harap. So, yun yung pagkakaiba ng magaling sa may alam. Baguhan lang ako mga bok. Kaya, sinishare ko lang din naman sa inyo yung mga nalalaman ko. Putik, sobrang haba na pala. So, ito naman ang isusunod natin mga bok. Ito yung i-search nyo muna si Satori, kung anong meron kay Satori. So, puputulin na natin mga bok, sobrang haba na. So, see you sa susunod na upload sa part 3. Bye bye!